Are you blessed, brethren? Amen. Alam niyo po yung worship po natin, kaya nga po talagang it's really, really amazing. Napakabuti ng Panginoon at sarap umawit kay Lord. Amen? Hallelujah. So before we go to the message of God, let's welcome our brethren who are first time joining with our church. Okay, so I will call your name at least tayo po tayo para ma-recognize ang ating po mga kapatid. Amen? Si Brother Gerald Riasonda, si Brother Jay. Amen. Brother Jay, welcome kapatid. Amen. Si Brother Jay po ay taga Cagayan Valley. Oh, kapatid, kumusta yung bagyo? Okay lang sa inyo doon? Okay. Ha? Ha? Oh. Amen. Anyway, welcome kapatid. Amen. Praise God. Alam niyo po, sa kanila po dumaan yung bagyo last time. Signal number 4. Okay? So, napakalakas. Anyway, si Brother Jay, taga Cagayan Valley, taga San Vicente, Gadyataran. Ha? Okay, praise God. Welcome kapatid. Amen. Siya po ay taga Toyota. Amen. So, may mga Toyota po dyan. Pwede na magpa-konsulta kay Brother Jay. Welcome kapatid. Amen. Hallelujah. Si Brother Jomar. Amen. Brother Jomar. Praise God. Amen. Si Brother Jomar ay taga Batangas pala. Amen. Ha? Taga Lipa. Amen. Alay-alay maraming Batangas ito, Brad, kapatid. Hallelujah. Glory to God. Okay? Taga Samsung po siya. Samsung po nagtatrabaho. Amen. Glory to God. Amen. Ang nag-imbita po sa kanya ay si Sister Beth. Sister Beth po. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Si Brother David. Brother David, praise God. Amen. Brother David Ruiz, praise the Lord. Si Brother David po ay taga-Angeles. Angeles ano? Opo, taga-Angeles, praise the Lord. At invited po siya ni Sister Janet. Amen. Welcome po, Brother Dave. At praise the Lord. At siya po ay anong company niyo kapatid? Katargas. Amen. Katargas po kayo. Amen. Praise God. Welcome po at marami tayong mga kapatid dito sa Katargas. Amen. So, glory to God. By the way, mayroon pa akong hindi na-mention. Wala na, no? And I just want to a little bit elaborate our church. Qatar Evangelical Church is non-denominational church. Hindi po natin tinataas ang reliyon dito. And the Bible is our full authority. At wala po tayong ibang wino-worship kundi ang ating Panginoon Kristo as our Lord God and Savior of our life. And we concentrate to what the Word of God says. Kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos, we just follow 100%. So, once again, ako po ay nagagalak in behalf of leadership ng QEC. Kayo po ay feel at home. Ito po ang ating pamilya. At ako po ay labis-labis na nagpapasalamat sa Panginoon na kayo po ay nakasama namin. Hopefully, God willing, ito po ay hindi lang huli, kundi ito po ay una pa lang ng pagpunta niyo po rito. Amen. So, puri ng Diyos na buhay. Before yesterday, this week, while I was in Misaid, dahil doon po ako nagtatrabaho, every lunchtime, lumalabas kami ng opisina at pupunta kami doon sa Misaid Souk. At meron pong mga restaurant doon. Mura lang pagkain doon eh. 10 reals you can eat your lunch. So, ini-enjoy ko po yung biryani doon na 10 reals lang. Okay? Yung mga Indiano, 11 reals, sumaangal na eh. Sabi niya, mahal doon. Dapat di tayo 10 reals lang eh. But anyway, mga kapatid, one day I went there at nandun po sa labas, mainit. 3 Pilipino. At binati rin ako. So, nagkwentuhan kami ng konti. Kahit mainit, dito muna ako sa labas nakipagkwento sa kanila. Then, a little bit chatting with Job. After that, sabi ko, baka pwede kayo mainvitan sa church. Church? Saan yung church? Oh, excited po mga kapatid. So, glory to God. Alam niyo po, ngayon, nandun po sila nga sa Abu Hamor.
They are excited. Sabi niya, Pastor, kanina pa kami naghihintay. Sabi ko, darating na yung sundo nyo. Amen. So, puri ng Diyos na buhay. Talagang God is really good. Kaya po, doon po sa mga bisita po natin, ito po ay ating bahay-sambahan para sa Panginoon. At ito po ay, lahat po ay isa pong pamilya po tayo. Amen. So, puri ng Diyos. Last Friday, we had our anniversary. Ang church po natin, we celebrated the 13th year na po tayo. Amen. Napakabuti ng Panginoon. At ang dami na po ng mga kapatid dito sa QEC. Okay? And we have also another church in Los Baños. God willing, yesterday I discussed with my boss. Sabi ko, kukuha ko ng 1 week leave sa October. Sabi niya, tingnan mo muna yung ikukumusin nating loading arm kung walang conflict. Pero I think wala naman yung problema, so you can go. So, anyway, anniversary po ng first year anniversary ng Los Baños, QEC. So, God willing, kami dalawa ni Pastor Oliver, naghahanap po kami ng ticket yung buy one, take one lang. Para okay? Baka meron pong buy one, take one, pwede na yan, di ba? Kung buy one, take one, isang upuan, isang nakatayo. Di ba? So, pwede po yun. Hallelujah. Okay, dumako po tayo sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang ating pong theme of this month, give sacrifice to God. Okay? Or learn to sacrifice for our God. So, title po ng ating pag-uusapan ngayon, Sacrifice for His Glory. Okay? So, ito po ay napaka-importante kasi as a children of God, we should learn on how to give sacrifice for our Lord. Amen? So, ang ating pong text ngayon ay Exodus 17 from verse 8 to 16. Let us pray first. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Muli, Panginoon, we come to your holy throne once again, O God, with humble heart, O Lord. Kami po'y patuloy nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. At nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo for this opportunity, Lord, na binigay niyo po sa amin na kami po ay muli pong makakarinig na pong mga salita, O God. Dalayan po namin, Panginoon, kausapin niyo po kami. Touch our hearts to your message once again, Panginoon. Lord God, open our hearts and mind that we may continue to understand your words, O God. Lord God, I pray once again, help me, God, to deliver a message. Hide me in your holiness, Lord, upang ikaw po ang makita ng bawat isa amin and not myself. All the praise, O God, all the glory po ay tanging sa lamang. In Jesus' mighty name, God, we pray. Amen. So, Exodus chapter 17, verse 8 to 16. Ito po yung they're about to, makikipagdigmaan po sila. Ito po mga Israelita doon sa kanilang mga kalaban at the time. The Amalekites, sabi ito, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hand. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hand up, one on one side, one on the other, so that his hand remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekites' army with sword. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to remember, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Nung ako po ay
Nung ako po ay nakulong sa Saudi Arabia, I remember po mga kapatid, meron pong ginagawang punishment ang pulis kapag ikaw, or yung guard kapag ikaw ay makulit. Alam mo, isa ka sa mga prisoner na makulit, matigas ang ulo, maingay, or ano mang ginagawa mong panggugulo sa loob. Meron pong yung like the scaffolding pipe na nakahang like this much siguro. Okay? Ang gagawin po ng pulis, hindi ka papaluin. Dadaling ka doon, lalagyan ka niya ng handcuff. By the way, may handcuff na po doon. Yung isa na doon sa pipe. And the pipe you cannot remove, naka-welding po yun. Tapos, ilalagay niya po yung kamay mo rito. Ganyan. Can you raise our hands for 5 minutes na walang babaan? Masakit po yun, kapatid. Sakit. Yung nakita ko po, umiiyak siya talaga. Wala namang pumapalo sa kanya. Pero nakaganyan yung kamay niya. Yung nilagay po siya doon, maybe 10 minutes, umiiyak na po siya. You know why? Because there will be no flow blood at masakit po yun. Okay? Umiiyak po siya at takot po yung mga makukulit na kapag dadali na siya doon, talagang umaari, nagmamakaawa. And in this passage, why I share this to you? Kasi ito po yung ginawa ni Moses nung time na yon na sila ay nakikipaglaban. Sabi rito, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose one of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow, sabi nito, I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hand. So pumili lang kayo ng ilang mga sundalo natin. Labanan niyo itong mga Amalekites. Doon ako sa taktok ng burol. Okay? At dala ko itong staff ng Panginoon. Kasama niya doon sino? Si Aaron and Hur. Okay? So Joshua fought the Amalekites as Moses ordered. At kasama nga niya si Aaron at saka si Hur na pumunta si Moses sa hills. Ito po ngayon sa verse 11. As long as Moses held up his hand, tingnan po natin, as long as Moses held up his hand, the Israelites were winning. Pero pag binaba niya yung kamay niya, natatalo. So kailangan talagang itaas yung kanyang kamay. Ito mga kapatid, yung pagtaas ni Moses ng kamay, it's not only 5 minutes, it's not only 1 hour, the whole day. The whole day, kapatid. At sabi po dito, when Moses' hands grow tired, sabi rito, they took a stone and put it under him and he sat. So, siguro nakatayo si Moses, di ba? Nakahawak niya yung staff. Pagod na. Ngayon, pag binaba ni Moses yung kamay niya, matatali mga kalaban. So what they did, naghanap sila ng bato, upo ka muna, Tatay Moses. Di ba? Sabi nung dalawa. Pinupo nila ngayon, tapos what they did, Aaron and Hur held his hand up, one on the side and one of the other. So tag-isa. Tatlo po sila ngayon tatlo ang nakataas ng kamay dahil dalawang kamay ni Moses plus yung kamay din ni Aaron at saka ni Hur. Nakahawak na ganyan. Alam niyo kapatid, hindi po ito biro. Napakahirap po niyan. Okay? And sabi ito, so this hand remained steady till sunset, kapatid. They started morning till sunset. So parang pelikula, no? Si Moses at si Hur nanonood ng gera nandun sa hills, di ba? At yung mga sila Joshua nasa baba, nakikipag-ispadaan, di ba? Ganun po yun eh. It's like, pero hindi po ganun eh. Dahil ang strength ng mga Israelites on the time, it came from prayer. By the way, that is prayer. It's not just because of stuff. Prayer po yun nila Moses. And, because the Lord said, when you raise your staff, I know that you need my power. Same like what the Lord did to the Red Sea. Di ba? Sabi ng kay Moses, raise your staff, then I will open the Red Sea. So ganun din po ang nangyari dito. But then, ang puntos ko po dito, pinag-aaralan po natin, yung sacrifice ni Moses, Aaron, at saka ni Hur.
That's why I mentioned to you to raise your hand for 5 minutes. You cannot do it. Mamaya, pagdating po natin sa bahay, subukan po natin. Halimbawa, sino bang example? Anyone. Pagdating sa bahay, subukan ko yung sinabi nga ni Pastor. Okay? Tali lang natin, yung kamay natin. Ganito nga lang, masakit na eh. Di ba? Wala pang isang minuto, ramdam mo na kagad eh. What about this? From morning till sunset. But you know why they do that? Kailangan nila mag-sacrifice for the glory of God. Amen? Yung prayer po nila, and because this is, if Moses bring down his hand, nakikita na, sabi ito, natatalo po sila eh. And they want to win the battle on the time. So what was happening here? So Joshua overcome the Amalekites with Amalekites army with a sword. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hear it. Make sure that Joshua hear it. Bakit po kailangang marinig ni Joshua? Kasi si Joshua po yung tagapagmana, siya po ang gagamitin ng Panginoon after Moses. Remember? Si Joshua po ang nanguna para po sila ay makarating dun sa land of promise. So, di sabi ng ating Panginoon, isulat mo to. Para lahat ng mga tao, they will know kung paano kayo iniligtas ng Panginoon. By the way, remember, it's not because of Moses' power. It's not because of Ur and Aaron power. It is because of God power. That's why, sabi rito, Moses said, build an altar and called, Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. Amen? Ibig sabihin, ang Diyos ang nagtumulong sa akin, sa atin, para tayo ay manalo. And he said here, because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. And you know that this history, alam na alam po nila yan. Okay? Ng mga Israelita. Okay? And by the way, just a little bit, naalala ko lang po. Meron po kasamang M sa opisina, and they know that I'm a pastor. Hindi ko po inililihim sa kanila. Oh, you are a pastor? Yes, sabi ko, we have a church in Alcor, something like that. Sabi niya, why you are not become M? Sabi niya, medyo matigas yung salita niya. And you know what, a little bit, hindi naman po paliwanagan, something like that. How come you believe there are son, wala namang nanay? Sabi ko, hindi ganyan yun. Sabi ko, there is a title. It's just only a title. Hindi po dahil, hindi talaga siya yung talagang like, kagaya sa atin, we came from our mother, something like that. Sabi ko ngayon, binalik ko sa kanya yung mga conversation namin. Sabi ko, do you believe in your book, there is written there na si Jesus Christ darating as God, to judge the world. Yes, sabi niya. Oh, sabi ko, ang Panginoon, or we believe that our Lord Jesus Christ will come as a God because to judge the people, to judge the world, only in the hands of God. Sabi ko, that is your belief? This is my belief. Sabi ko, okay. It's like, tingnan natin kung sino yung who will going to win. Okay? Kasi kako, that is your stand, that is my stand. Okay? So, we'll see. And God will prove one day, sabi ko sa kanya. And you know what, mga kapatid, napakahalaga po yung sometimes we need to depend our faith pag may mga ganong bagay. And in this passage, binasa po natin, this is what the Lord want to prove to the other people. You know, kasi marami pong mga tao that they don't believe that God is there. Especially po yung mga taong mayroong doubts, okay? And makita po natin dito how the Lord showed His power to them. At tingnan po natin how they fight the Amalekites. Hindi po yung buong Israelita ang pumunta doon, yung buong soldier po nila.
some, di ba? Sabi rin ni Moses kay Joshua, sabi rito, ay kay Moses, sabi rito, Moses said to Joshua, chose some, di ba? Chose some of our men and go out to fight the Amalekites. Konti lang. But then how the Lord beat them or defeated them dahil sa kapangyarihan, how the Amalekites wipe out because sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. So in this passage po mga kapatid, makita po natin yung sacrifice ni Moses, okay, ni Aaron at Hur, just for the glory of God. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga po nito sa atin. As a believers, as a followers of Jesus Christ, we should learn how to give our sacrifice to God. Kagaya po ng ginagawa po ng praise and worship team natin. And I'm really, really appreciated. Kagabi, they are here practicing, and it's so nice. And makita po natin, we have a nice, a beautiful praise and worship. Amen? Yung ating mga prayer warriors, they came just to pray in the prayer room. Yung mga ating mga nagtuturo, kids room, and brethren, they are doing cell group. And yung ating mga kapatid, they are pitching other people, yung nagsahatid sundo, may mga dagdadala ng pagkain, and all of those things. It is sacrifices to our Lord God. Ngayon, before yesterday, we had a Bible study, cell group dito, na pag-usapan po yung being a official member of the church. Kapag tayo po ay talagang official member ng church, we are committed to be part of the ministry. That's the main thing of that. Amen? Kapag tayo po ay miyembro ng isang pamilya, hindi ka pwedeng kasama ka dun sa pamilya na wala kang ginagawa. Amen? So you need to do something. Yun po yung purpose nun. And I praise God for this because in our church, I've seen most of the brethren talaga po nandun po yung kanilang effort to give their best for the Lord. And this is our goal. Like what Moses and Aaron and Hur did, hindi po ganun kadali. Just to raise your hand, hindi po ganun kadali yung kapatid. Sabi ko nga sa inyo kanina, 5 minutes lang yung nakita kong na-experience ko na ako po'y nakulong, nakita ko talaga umiiyak eh. Hindi po siya ganun kadali. I challenge yung mga kapatid, mamaya pagdating nga po natin sa bahay, itali po natin ang kamay natin. Siguro mga ganito lang, okay? And urasan po natin. Siguro hindi po tayo abot ng 5 minutes siguro, you will surrender. Ganun po kahirap. But then, those people, ito pong tatlo, they sacrifices just to win the battle for the glory of God. Amen? So makita po natin yung kahalagahan ng ating pong paglilingkod sa Panginoon. I always mention this, that serving God is not a bed of roses. Serving God is not a bed of roses. It's required sacrifice. I really, I'm so glad kapag nakikita ko po yung mga youth natin, they came here by themselves. Paano kayo nakarating? Pastor, nag-over po kami, nag-taxi. Wow, they came here. And early, they came here practicing their song. At sila po ang nag-uusap-usap. At nakikita ko, dito na po sila. And you know what? My heart is really, really, talagang nakakataba ng puso. Makita mo, they are like Sela before. Maliliit pa yan. Ngayon, malalaki na yan. God is good. Amen. Ngayon po, nakakatawa. Praise God. Hallelujah. Manang-mana. Hindi ko alam kung kanino nagmana itong mga batang ito eh. Siguro. May mga galing mag-keyboard, may galing kumanta, no? Galing talaga, no? Sana makakita ko yung mga nanay kakanta rin dito. Okay? Yung hinahanap ko eh. At saka yung mga tatay, di ba? Sabi ni Bad Abit kanina, mana daw sa kanya eh. Pero sa tangkad lang daw, hindi daw po sa ano. But mga kapatid, it's a really blessing from God. Nakaka-bless dahil this is our goal. This is my prayer and this is my desire na lahat ng member ng ating church, we have to grow spiritually at magamit natin ng ating Panginoon. Okay? So in this passage, what was happening here, this history, it was written and it was known very well sa mga Israelita.
na kung paano sila nanalo because of on the time Moses nandun po sa hilltop at may hawak na staff for whole day nakataas ang mga kamay. Wow, grabe po yun. At grabe po yung sacrifice talaga ni Moses. Okay? Then, at ayaw. Nakatulog yung, ayun. Sabi rito, as long as Moses lifted his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowers his hand, the Amalekites were winning. Okay? So, matatalo kapag binaba ni Moses yung, ganyan yung itsura nila eh. Tingnan mo natin. Ang hirap kaya no? Pero mo, ang problema po dyan, hindi lang po ilang minuto, buong maghapon. Okay? So, let's go to sacrifice of Abraham. I love this passage also. Ito po ay nadaanan po natin minsan. Nung si Abraham, meron po siyang kaisa-isa yung anak. Sino yun? Isaac. And Isaac was already 11 years old on the time. One day, God tested Abraham's faithfulness kung gaano po siya katapat sa Panginoon. You know what? God said to Abraham, take your only, sabi rito. Sometimes later, God tested Abraham. Tinest po ng Panginoon yung faithfulness ni Abraham sa ating Panginoon. It means faithfulness, pag sinabi yung faithfulness, yung katapatan mo sa Kanya, na you can give everything for the glory of God. Walang pag-aalinlangan, walang reservation, we can say. Then sabi nito, sometimes later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, sabi nito, here I am, he replied. Tinawag siya ng Panginoon at nag-reply po siya. Then God said, take your son, your only son, whom you love. Whom you love. Talagang very specific po yun, ha? Tingnan natin. Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering. Kapatid, very famous po yung kay Abraham kung paano po yung ginagawang burnt offering. Yung tupa, kakatayin mo, you will build a table, what we call this, wood table, at ilalagay mo po doon, susunugin mo, ganun po yan. Sabi rito, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Mountain po, hindi sa likod ng bahay. And sabi rito, early in the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him two of his servants and his son. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servant, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Ano ilang po sinabi ng Panginoon ngayon? Mamayang madaling araw, pag gising siya ng madaling araw, prepare. Inaganda. Mga dadalhin, kinuha niya yung dalawang servant. Okay? May nakita po tayong murmuring dito. Wala, di ba? Did we see any, kaya nga po yung complaint? Teka po, Panginoon, siya na lang ang anak ko eh. Binigay mo na sa akin, tapos kukunin mo pa. Meron po tayo nakita gano'n? Wala, di ba? Tapos, sabi ng Panginoon, doon sa Mount of Moriah. Mount of Moriah po, 3 days journey. Hindi po by car. By camel po yun, or may by donkey. Ups and down po yun, hills po yun. Bakit di na lang sa likod ng bahay? You know what? Because God will test Abraham. Maybe along the way, going to that mountain, magbago yung isip ni Abraham. Okay? And 3 days, kapatid. 3 days, pwede pa siya magbago ng isip eh. Pwede siya mag-complain eh. Pwede sabihin niya kaysa, tara, uwi na nga tayo. Ang hirap na pinagagawa ng Panginoon sa atin eh. Di ba gano'n? But no. Because God said so, we have to do it. Di ba? Alam niyo po, napaganda pong attitude na pwede po ito nating i-apply sa buhay po natin. How we serve God. How we can give our sacrifice to God that God can be pleased. Di ba?
And I always mention this even dun po sa mga kapatid po natin sa Abuhamor. May mga kapatid po doon, dumarating sometimes kalahati na ng worship service. Hindi po tama yun. If you want to give an offering to God, di ba sa Old Testament, dapat perfect. Halimbawa ngayon, i-apply po natin yun. Pupunta ka ng church sa worship service, kalahati na. Tapos na yung, amen na lang, mag-i-amen ka kasi closing prayer na si pastor, di ba? Wala na, kapatid. Hindi siya perfect. Or maybe you will go to church, mabigat ang mabigat yung bangon mo. Biyernes na naman. Parang gano'n, di ba? Parang ayaw mong bumangon, ayaw mong punta ng church. Do you think the Lord will be pleased? Matutuwa kaya ang Panginoon? No. Hindi matutuwa ang Diyos. Ibig sabihin, ang sacrifice, like what I've seen dito po sa mga youth natin, huwag naman tataba ang mga puso niyo mga anak. Amen? But I love you all. Dahil sa nakikita ko po sa inyo. The way they sacrifice, nag-over sila, walang magatid, sila po mismo pumunta dito. Okay? At sila magsiset up. Okay? And sometimes, wala munang kainan, practice muna. That's the way God wants from us. Yung bang meron kang initiative, you have to do with the things na para sa kapulian ng Panginoon. And I always mention this, don't do it for me, do it for God. Kasi si Lord ang ating pinaglilingkuran. And praise God. Yung pong attitude na yun yung hinahanap ng Panginoon. Same like what God said to Abraham. Offer your own son to me. Makita po natin, even a single murmuring, wala po siyang binanggit o walang binanggit si Abraham dito. Di ba? And as I mentioned, 3 days journey, kapatid. Ang layo nun, malayo yun. Hindi po biro yun. Until they reached to the Mount of Moriah at ginawa po ni Abraham yung kanyang gagawin para i-offer niya si Isaac para sa ating Panginoon. And you know what? The end of this story, God declared that Abraham is his friend. Nakakatuwa, no? Mula ngayon, ikaw aking tatawaging kaibigan. And you know what? Hanggang ngayon, nakatatak po yan sa atin. Siya po yung father of faith. You know what he said in Hebrew? Sabi doon, Abraham did that act, yung ginawa niya talaga yung sinabi ng Panginoon. Kasi sabi niya doon, naniniwala po siya na kahit mawala si Isaac sa kanyang kamay, kayang palitan ng Diyos kahit ng ilang Isaac. Yes, it's true. It's true, kapatid. Now remember, si Isaac po, ipinanganak ni Sarah, na si Sarah po ay matanda na. 80 years, 85, 80 years na po siya on time. Di ba? Kulubot na, wala na, menopause na. Sabi ni Sarah, kailan ako may menopause na, matanda na, mga anak pa ba ako? Sabi ng Panginoon, Sarah, I'll give you a child next year. Yung pagiging matanda ni Sarah, nagbuntis. That's the power of God. And what we have now, kung ano man po mayroon tayo ngayon, mga kapatid, kayang-kayang triplihin ng Diyos yan. Amen? Kayang-kaya rin kunin ng Panginoon kung ano mayroon tayo, kung tayo po ay magmamatigas sa Panginoon. Everything that we have, it is from God. Amen? And everything that God can give us to us, walang problema yun, kapatid. Kayang-kayang ibigay ng Panginoon kung ano man yung kailangan po natin. And remember, in the Bible, makita po natin, dito po sa banal na kasulatan, walang pangako ang Diyos nang walang katapat na kondisyon. You notice it? Lahat po sinasabi ng banal na kasulatan, all promise of God na gustong ibigay ng Diyos sa atin, palaging mayroong katapat na kondisyon. Gawin mo muna yung kondisyon ng Panginoon, then I will bless you. Ganun po yan. So like for example, eternal life. Ano ang pangako ng Panginoon? Eternal life. Ano ang kondisyon doon? You must have faith first to our Lord Jesus Christ. Accept Him as a Lord God and Savior of our life, then magkakaroon ka ng eternal life. John 15 verse 8, sabi ron, apart from me, you can do nothing. So gusto mo i-bless ng Panginoon, be with the Lord always. Maging tapat po tayo sa ating Panginoon. Amen? Yun po yung mga bagay na yun. Ngayon, kapag gusto lang po nating hingi lang ng hingi, pero hindi naman tayo gumagawa ng bagay para sa Panginoon, hindi po ganun ang Panginoon. Same like our parents, mga anak. Di ba? Kapag tayo po ay matigas
Tigas ka, bukas wala kang baon, di ba? Okay? Ayaw makinig sa akin, bukas wala kang mobile. Mobile, delikado, di ba? Grabe talaga. Ngayon po, mga bata, pag nawala ng mobile, parang ano na, yung kalahating buhay nila. Wala na. Okay? Pero mga kapatid, napakabuti ng Panginoon sa atin. God is really, really good. Amen? Wala talaga siyang katulad na dapat siyang sambahin, purihin, lulatin. Kaya po yung mga inawit po natin kanina. Hallelujah. I love that song. I always hear that song in my car, paulit-ulit, and I really love that song. Kaya talaga ay karapat-dapat na purihin, sambahin at pasalamatan. Kaya po yung ginagawa po nating, actually, yung sacrifice po natin, this is nothing, kapatid. This is nothing. Okay, tingnan po natin. Masabi po dito. You remember Paul's suffering? Ito talaga yung talagang matinding suffering when it comes to serve God. Dito po, sa 2 Corinthians chapter 11, meron po dito mga nag-accuse kay Paul about his ministry, about, ika nga po yung kanyang mga activities, whatever. Okay? At may mga nagmamalaki patungkol sa kanya. Ngayon, because of that, sinabi na ni Paul yung mga nangyayari sa kanya at yung mga sacrifice niya. And sabi ito, are they servant of Christ? Sila ba yung mga lingkod talaga ng Panginoon? Sabi niya rito. I am out of my mind to talk like this, sabi niya rito. Ayaw niya sabihin ito, pero sinabi niya ito. I am more, sabi nito, I have worked much harder, been prison more frequently, been plagued more severely, and been exposed to death again and again. Yun po yung mga nangyayari kay Paul, by the way, nung unang mga ministry na ginagawa niyo that time. Sabi nito, 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. Alam niyo po yung 40 lashes minus 1? 39 po yan, ibig sabihin. Very obvious po yun, di ba? You know how they did that? I saw how the people kung paano po baluin. Nung ako po nandun sa loob ng kulungan, nandun po ako sa first floor, inilagay. Yung first floor po, malaki po siyang kulungan, siguro like this much, pero mas mahaba ng konti. At meron po siyang bintana. Pwedeng makita yung baba. Okay? Nandun po ako na gano'n, nakatingin. It was Friday. Okay? Ang dami pong mga nakakulong, pinalabas na. Yung mga nakaputi. Ngayon, ito po ngayon. Ito yung wall, meron pong bakal na nakausli at merong handcuff. Okay? Yung pong posas. Yung posas na isa nandun sa bakal at yung isang posas sa kamay. Tapos, you will make it like this. Okay? Nakadipa dun sa wall, papaluin ka nung yantok. You know, yantok, yung ratan. Okay? Like this much, tapos, mga almost 1 meter siguro yung haba. Okay? Mula dito sa taas, isa dito, isa dito. Wung! Yung umugong po yung kasi ano yun ratan yun Alam niyo po mga kapatid, nakahook ka dito sa wall, hindi ka makakilos talaga. Wala, kahit anong lilag mo, talagang tatamaan ka talaga This is what was happened to Paul on the time. And I've seen, kahit na yung mayroon talaga malaking katawan, nakakonsentrate pa siya. Nakakonsentrate pa siya. Pero nung tinamaan na, bagsak na po. Ang sakit nun. Alam niyo po, yung damit nila, sira-sira. At naglalabasan po yung mga dugo. And after a few days, talaga pong magamagayan, parang talong na inihaw. And sabi ni Paul dito, 5 times I received the Jews, the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rod. Once I was filled with stone. 3 times I was shipwrecked, yung nasa gitna ng dagat, lumubog yung kanilang barko. I spent a night and day in the open sea. Yung pong naalala po, one of the incident yung sa Malta. You remember? Okay? And what else? Sabi po dito, I have been constantly on the move.
I have been in danger from rivers, in danger from the bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. Sabi dito, ang dami. Ang dami naghahunting sa kanya. Okay? I have labored and toiled and have often gone without sleep. Kasi po on the time si Paul, nandun po yung kanyang desire to do the ministry, pero nagtatrabaho pa rin po siya. Okay? I have known hunger, thirst, and have often gone without food. Ilang beses po siyang nalilipasan ng gutom at walang mainom. Hindi, ano? I have been cold and naked. Naranasan niyo po yung na-expose sa tindi ng lamig. Okay? But you know what? I love what he said in verse 28. Beside everything else, sabi rito, beside everything else, I face daily pressure of my concern. Of my concern, kapatid, pero pa rin siyang concern. In spite of that, all kinds of agony na naranasan niya, I face daily pressure of my concern for all the church. Kita po natin yung kanyang katapatan in serving God. Sa atin po kaya, serving the Lord. Meron po tayong kahit 1% man sa nagawa ni Paul. But praise God. Alam niyo po, ang church natin ngayon, it's really, really different than the early churches on the time. Malayong-malayo po tayo, kapatid, sa church natin ngayon. Ngayon, worship natin ang sarap. Naka-aircon. Di ba? Kahit mainit sa labas, it's okay. Pupunta ka ng church, mayroong sekyan, naka-aircon din tayo. Hindi po donkey, hindi po yung camel. At hindi tayo nagtatago. Yung tayo nagtatago po sila. I experienced that in Saudi Arabia. Di ba? At nakaka-bless po dahil ibang-iba po ngayon. But you know, nandun pa rin po yung struggle ng mga tao. A lot of people, they don't like to come to church. Mag-offer ka magpunta ng church, Bible study, ang dami kong gagawin. Meron akong kausap. Di ba, busy ako. Di ba? Subukan mo mag-imbita, lalo sa mga kalalakihan. Ay, birthday ko mamaya. Nagpabili na ako. Alam mo na, marami tayong pulutan dyan. Ay, sigurado yung kapatid. Puno ang bahay. Kahit di mo inibita, nandyan yan. At kapag meron ka hindi na-imbitahan, bukas, galit yan sa iyo. Kung galit ko man lang nag-imbita, ganyan ka talaga naman, ganyan, di ba? Pero sa Bible study, worship, prayer meeting, ang daming dahilan. Pagod ako, puyat ako, meron akong lakad, ganito, may lalaban sa mga babae, may busy ako maglalaba, magpaplansa, maglilinis ng bahay, name it, everything is there. Di ba? Pero nung time na remember po mga kapatid, yung sinabi ni Paul dito, everything he experienced. But did he regret? Nag-regret po siya? No. Wala po siyang angal, kapatid. At sinabi pa nga rito, beside everything else, I face daily pressure of my concern. Daily, You know why? Kasi ang concern niya palagi niyang naalala, paano na yung mga kapatid ko? Kumusta na kaya sila? Ano kayang ginagawa nila? Ano bang magagawa ko sa church? Ano bang magagawa ko sa mga kapatid ko ngayon? That is a right attitude of a true followers of Christ. Like for example, we are here in QEC. Ano kaya ang pwede kong gawin sa church? Ano ba ang pwede kong maibigay sa church? Ano ba ang pwede kong ibigay para sa Panginoon para mabigyan ko siya ng kagalakan? That's the way it is. That's the way it is, kapatid. God is looking, makita niya sa atin na tayo po ay talagang nag-grow. Okay? Napakahalaga po ng mga kapatid. And in our conclusion, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Lahat ng ginagawa daw po natin, mga kapatid, ganito, hindi po yan mawawalan ng kabuluhan.
Hindi yan mawawala ng kabuluhan. Ano man yung ino-offer po natin, ano man yung efforts natin, ano man yung nawala sa atin, either time, effort, strength, money, whatever, God knows that. Alam ng Panginoon yun. And also, it might mention here, wag daw po tayong matitinag. You know what's the meaning of that? Kasi pag naglilingkod ka sa Panginoon, amen, kapag ginagamit ka ng Diyos, Satan is jealous. Gagawa at gagawa siya ng mga obstacle. Okay? Gagawa at gagawa siya ng mga, ito yung mga hadlang para hindi po tayo makapaglingkod sa Panginoon. Even ourselves, gagamitin ng Diyos, gagamitin ng diablo para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Sometimes, kanina ang lakas-lakas mo, nung papunta ka na ng Diyos, bigla kang, para akong sinisinat, pero wala ka namang sinat, di ba? Parang masakit ang katawan ko, pero kanina sigla-sigla mo, di ba? Di ba? Ganyan po yan eh. Kasi may Bible study, pupunta ka ng Diyos, parang iba yata ang pakiramdam ko ngayon, di ba? Pero pag pupunta ka ng ibang lugar, halimbawa, DFC, ang lakas mo talaga, grabe talaga. Grabe, ano? Nagmamadali pa. May lagnat kaya. Wala yan, okay lang ako. Di ba? DFC. Hallelujah. Alam niyo, ganyan si Satan. Even our own body will, bibigyan niya ng negative para hindi ka pumunta ka ng church. One day, I have a very close friend in my place sa Bicol. Okay? Nung maliit pa kami, nagbibinata kami, palayong yun ang kapartner eh. Pumunta kami sa bundok, mamamaril. Ako yung kanyang ako yung kanyang bodyguard ba. Siya kasi may baril. Ako tirador lang sa akin eh. Siya kasi mahirap lang kami. Sa akin tirador lang, siya yung baril, okay? So but then doon po yung pagiging close namin. Pumunta kami ng bundok, mamamaril, even sa palayan, ganon. So nung after my high school, nag-Maynila na ako, gano'n, nag-split na kami. Matagal kami nagkita, okay? Then one day, dito po kami sa Santa Ana nakatira, hindi nagsabi sa akin na darating. Pumunta kapatid, Sunday. Biglang sumulpot sa bahay ng alas 6 ng umaga. 6:30, I have to go para doon sa may worship Sunday. Ano gagawin ko? You know what? Kahit po siya yung very close friend ko, sabi ko, God, I want to stay. I want to chat with you kasi tagal tayo nagkita. Pwede ba tayong, mamaya magkita tayong muli? Sabi niya, meron din siyang reason na maaaring, I remember na meron din siyang pupuntahan. I don't have choice. Sabi ko, konting kwentuhan lang, konting kumustahan. Sabi ko, pasensya ka na. Worship service kasi ngayon. I need to go to church. Sumukha ko, sama ka. Sabi niya, meron akong lakad eh. So nag-chat po kami, few minutes lang, then nagpaalam na. Di man lang kami nakapag-like example, banding muna kayo. Wala na eh. You know what? I need to sacrifice that because I need to go to church. May mga pagkakataon pong ganun eh. Dalhin po natin sa ibang senaryo. Pastor, di po muna kami mag-church this coming Friday kasi natapat sa birthday ng anak ko eh, Friday. Punta muna kami ng DFC. Doon kasi gaganapin yung birthday ng anak ko ng Friday. Sound not good, Ipinagpalit niya yung celebration ng anak niya ng birthday doon sa worship para sa Panginoon. Is it right? Wala po. Tama o mali? Totally wrong. That's what sacrifice na dapat po nating i-impart. Ano mo mas mahalaga? Yung parte ng anak mo o yung worship para sa Panginoon? Doon ngayon masusukat ng Diyos kung gaano natin katapat, kung gaano natin kamahal ang ating Panginoon. Same like Abraham. Gaano ba katimbang sa iyo ang anak mo at sa akin? Did Abraham refuse? No. Binigay mo sa akin ito, Panginoon, ibibigay ko rin sa iyo kung gusto mo talaga. At tinest talaga siya. 3 days journey. Pagdating po doon sa Mount of Moriah, sabi ni Abraham, sa katulong, dito muna kayo. Aakyat kami doon.
ni Isaac. Akyat sila doon sa Mount of Moriah. Inhandaan na yung, sabi ni Isaac, teka muna. Everything is here. Nandito na yung lamesang mga kahoy. Okay? Nandito na yung sulo. Nandito na yung itak. Asan yung tupa? Anak, ikaw yung tupa. Humiga ka na. Ganun po katindi. Humiga nito. Wala magagawa si Isaac. Iutos ng tatay. At tinaas na ni Abraham yung kanyang itak para saksakin yung anak niya. God said, stop. Abraham, I know now how you really faithful to me. Sabi ng Panginoon kay Abraham, I will bless you. Sabi niya, ang lahi mo magiging kasing dami ng bituin sa langit at kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Wow. And God meant that. Ginawa ng Diyos yun. You know what's the meaning of that? Yung sacrifice po natin. Ano po yung sacrifice po natin para sa Panginoon? Ano po ba yung naiambag natin sa ating church for the glory of God? Always remember, for the glory of God. Amen? Because God wants that. And sabi dito, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Ano man yung mangyari, ano mang shake ang mangyari, go on. For the glory of God. Amen? Anumang obstacle, lalampasan natin yan para kay Lord. Always give, sabi dito, yourself fully to the work of God. Okay? Ibig sabihin fully, walang reservation. Wala kang itatabi, no. Para kay Lord talaga yan. Amen? Because, sabi dito, you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen? Our effort, whatever things we did, hindi po yan masayang. Lahat po ng ginagawa po natin, kapatid, nakarecord yan sa Panginoon. Nagpuri ka kay Lord dito sa church, praise God. Nandun yun, nakarecord yun. Amen? Nagbigay ka nga anumang binigay mo para sa Panginoon, nakarecord yan. Nag-evangelize ka, nakarecord yan sa Panginoon. Ano man, everything, even small and big thing, nakarecord po yan, kapatid. And always remember, I mentioned this last time, our Lord is our QC, not me. Kristo po ang ating quality control. Amen? Whatever things we did, umawit man tayo dito, nagpatugtog man tayo dito, whatever, nagluto ka man, nagsundo ka man, naglinis ka man ng church, everything, God is our QC. Siya po ang ating quality control. Amen? I hope and I pray that this message, it gave us encourage na patuloy po tayong maglingkod sa Kanya na may katapatan until we see the Lord face to face. Amen? Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. May I call our praise and worship team? Amen? Uwitin natin yun. Be with you, be with you. Okay. Okay. Let's sing the song prayerfully. Amen? Hallelujah. While we sing the song, mga kapatid, let's continue to meditate the message of God. Kung meron po tayong mga shortcoming before God, it is about time to talk to our Lord God personally. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa ating mga buhay. Amen? Let's worship God. Amen? Hallelujah.
Yes, Panginoon, indeed, Lord, napakabuti niyo po sa amin, Panginoon. Thank you, God, for the message, oh God, that you gave to us. Lord, continue mold our hearts, oh God. Ano man po, Panginoon, yung mga shortcoming po namin, Panginoon. Ano man po, Panginoon, yung mga pagkukulang po namin sa iyo, Lord God. Kung may mga bagay, Panginoon, na dapat na para sa iyo na hindi po namin na ibibigay, Panginoon, Lord, remind us, oh God. Help us, O Lord God, na lalo pa kaming maging faithful sa iyo, Panginoon. Lord God, thank you for your love. Thank you for the salvation that you gave to us. Thank you, God, for your faithfulness. Thank you, God, for your understanding, Panginoon. Thank you, Lord God, na napakabuti niyo po sa amin, Panginoon. Despite that we have a lot of shortcoming to you, Panginoon, but you always remain faithful, O Lord. Sa mga ito, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasakop sa iyo. Patuloy po kami nagpapababa sa iyo, Panginoon. Continue fill us with your Holy Spirit, Panginoon. Ay niyo po, Ama, na patuloy pong magliwanag ang iyong pong kapangyarihan, ang iyong pong Spirit sa bawat isa amin, Panginoon. And Lord, help us, Lord, na itong message na ito namin narinig, patuloy po itong ma-treasure po namin sa mga puso at magpapaalala sa amin on how we live holy para sa iyo, Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon. We love you from the bottom of our hearts, O God. And thank you, God, for everything. All of this, Lord, once again, we